Napakabilis ng pangyayari mga kaibigan sa kaso ni Senator Jinggoy Estrada. Kahapon lang siya na sampahan ng kaso na plunder at graft. Kasama pang ibang mga opisyal ng DPWH. Kasama na dyan si dating DPWH Secretary Manny Bunuan. Kahapon, nasampahan sila ng kasong plunder. Ngayong araw, Mayo 29, lumabas na ang mga warrant of arrest laban sa kanila. At bawat isa sa kanila na nandoon sa kaso ay kasamang nalabasan ng warrant of arrest, at kasama doon sa warrant of arrest ay ang paglalabas na rin ng Sandigan Bayan ng hold departure order para sa mga akusado na sinampahan kahapon. At ngayon ang nangunguna nga dyan sa listahan ay si Senator Jinggoy Estrada. Maalala ninyo kahapon isinampa ng Ombudsman sa Sandigan Bayan ang kasong plunder at ang graft dahil ito sa 573 million na umano'y kickback na nakuha nila mula ito sa budget ng 2025 ng DPWH sa pamagitan ng mga project na ginawa silang mga insertion ayon sa kaso nila. At doon sa budget na yon kinuha yung 30% noon na umaabot yan sa 573 million. Sino-sino ang mga nababaan ngayong araw ng warrant of arrest? Ito yan, Senator Jinggoy Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bunuan, at ang tatlong mga engineer na sila Engineer Denril Cortuna, Engineer Arturo Gonzales Jr. at Engineer Manny Bulusan. Kahapon mismo, noong maisampa yung kaso laban kay Senator Jinggoy Estrada, nagkaroon ng statement si DILG Secretary John Vic Remulla na kinausap na niya si Senator Jinggoy Estrada. Narito ang pahayag ni Secretary John Vic Remulla sa media na nakausap na niya si Senator Jinggoy Estrada kahapon. Ito yan. Nag-usap kami kahapon, tinawagan ko siya. Sabi ko either surrender or arrest. Sabi niya pag-iisipan niya raw. Ang concern niya ay yung tuhod niya na kailangan ng knee replacement. Binigyan siya ng dalawang opsyon kung siya ba ay kusang susuko o aarestuhin. At ayon kay Secretary John Vic Remulla, ang sagot sa kanya ni Senator Jinggoy Estrada ay pag-iisipan niya ito. Pero alam nyo, napakabilis naman talagang porsigido ang gobyerno na panagutin itong mga taong ito. Kahapon lang, kita mo yan, kahapon lang na sampa ng kaso, Mayo 28, ngayong araw, Mayo 29, may warrant of arrest na kaagad. Ganyang kabilis ang aksyon ng gobyerno sa mga kasong ito ukol sa flood control. Sana lang, ganon din kabilis ang aksyon ng gobyerno sa pag-aaresto ng iba pa dyan na may mga warrant of arrest na may mga kasalanan din sa gobyerno. Nagtatanong na tuloy ang publiko, kumusta na daw si former Congressman Zaldico na sinasabing malaki ang kinalaman dito sa flood control. Bakit biglang nawala na si Zaldico sa usapan? Hindi na pinag-uusapan ngayon. Natututok ang usapan ngayon sa mga sigalot dyan sa Senado. Sino pa ang mga maalala ninyong kailangan arestuhin? Maliban kay Zaldico, sa flood control yan, sino pa? Ako wala akong maalala sa ngayon. Pero yan ang napapansin ng publiko. Mabilis ang aksyon ngayon ng gobyerno laban sa mga taong sangkot sa flood control. Lalong-lalo na itong mga senators. Sino pa kaya ang sunod na malalabasan ng aresto? Unang nakasuhan ng plunder si Senator Rodante Marcolita, di ba? Pero hanggang ngayon wala pang warrant of arrest. Si Jinggoy Estrada kahapon lang na sampahan ng kaso, ngayong araw agad-agad forthwith may aresto na kaagad. So malamang sa oras na ito ay hinahanap na si Senator Jinggoy Estrada ng mga otoridad. O malamang ay mayroong negosasyon. Yung sinasabi ni Secretary John Vic Remulla, it's either mag-surrender or arestuhin. Well, kung anong magiging desisyon na kay Jinggoy Estrada na yan. At pag nangyari yun, na naaresto na si Senator Jinggoy Estrada, balik kulungan ang kawawang senador. Yan na muna ating pinakabagong balita sa hapon na ito.
at tumutok lamang dito sa Radyo Abantes GTV para sa karagdagang mga balita.